Mga bossing, ito na nga pala yung part 2 ng video natin. Dito magpapalit lang tayo ng battery at magpapalit tayo ng dalawang gulong na kung saan mali yung na-order kong gulong. At dito ko na rin pala sasabihin kung bakit nga ba naka-vlog mula nung nagpapakaros tayo. Kaya naman, tara samahan ninyo ako sa video na ito. Actually mga bossing, nung nakaraan pa namumula tong battery ni Apollo. Pero ngayon lang dumating yung battery niya, kaya ngayon ko mapapalitan. Pero wala nang mahabang usapan. Tara, baklasin na natin ito at para mapalitan na natin ang bago. Nahihirapan nga ako dito tanggalin to dahil isang kamay lang yung gamit ko eh. Pero buti na lang, may nakita tayong tropa natin na pwedeng mag-video kaya sabi ko pa video na lang. Kaya naman ayun, madali at mabilis natin natanggal yung battery. So bali ito na nga pala yung ipapalit natin, nakabalot pa, kaya naman buksan na natin. Bali same brand din pala yung binili natin, OD YTX5L. Bali ang kagandahan kasi nito, digital. So ito makikita natin kung ilang percent na yung battery natin. Kaya tara na, isalpak na natin. Actually, medyo nahirapan ako dito ipasok dahil hindi ko malamang dahilan kung bakit nahirapan akong ipasok. Pero siyempre, nakuha rin sa tiyaga, kaya naipasok na rin ng maayos. Pagkatapos ko may kabit, ay hindi ko muna sinara dahil tinesting ko muna. At ayan, wala na yung namumula. Kaya tara, tuloy naman na tayo sa isa pang gagawin natin na kung saan magpapapalit tayo ng gulong. Tara, samahan niyo ako. Pero syempre, dahil pamilyar na ako sa lugar, alam ko na kung saan ako pupunta, di ba? Bali dito nga lang pala ito sa kahabaan ng Quasay Road, tapat ng 8th Street at tabi ng Tryon Star Motor Dealer. Kaya naman pumasok na rin na ako agad at sakto walang ginagawa si kuya. Kaya tayo agad yung naasikaso niya. Kaso nga lang, may naging problema tayo at ito yon. Pagkatapos nga baklasin ni kuya yung gulong natin sa harap, ito na, inan-plastic na namin yung gulong. At ito yung naging problema natin. Dahil yung nabili kong gulong ay pang NMAX. Dahil ang size nito ay 13. So, ang pwede sa ADV ay 14. Pero buti na lamang yung sa likod na gulong ay tama naman. Kaya yun na yung gagawin natin sa ngayon. Pero bago natin ituloy itong pagpapalit natin ng gulong, ipapakita ko muna sa inyo kung bakit nga ako nagpapalit ng gulong. So ito yun. Bali ito nga pala yung itsura ng gulong natin sa likod. Isang taon mahigit ko pa lamang to ginagamit. Ganyan na yung itsura niya. Parang nagtutuklap-tuklap. Parang expired ba. Tapos ang nangyari pa dyan, parang nahiwa. Tapos ito naman yung gulong natin sa harap. Kung mapapansin nyo, may mga bitak na at saka mabilis din lumambot kaya papalitan na talaga natin. At ayun, nakita nyo na kung ano yung lagay ng mga gulong natin. Kaya naman tuloy na tayo dito sa ginagawa ni Kuya. So medyo hassle lang dito sa pagpalit ng gulong sa likod dahil ang daming babaklasin. Pero mabilis naman lahat na gawa ni Kuya. At ayun na nga, gastos unlock na naman dahil nadagdagan yung gagastusin natin ngayon. Gawa ng yung brake pad natin sa likod ay manipis na. Kaya papalitan na natin yan. Balik kaya ganyan na yung kanipis kasi stock pa yan. So since 2022. Kaya papalitan na talaga natin ngayon. Pero syempre, unahin muna natin yung pagpapalit ng gulong dito sa likod. Tara, panoorin natin kung paano gagawin ni Kuya. Pagkatanggal ni Kuya, dinala niya na agad sa machine nila. At dahil kompleto sila ng gamit, mabilis lang trabaho lahat. At pagkatanggal ni Kuya, sinalpak na rin agad yung gulong natin. At ayun, swak na swak. And to make the long story short, ayan, naisalpak na ni Kuya. Tapos agad naman na inasikaso ni Kuya yung sa preno natin sa likod. At ayun, all set na. So ayun, tungkol naman sa gulong natin sa harap, nakausap ko na yung seller at papalitan nila kahit tayo yung mali. So ayun, maraming salamat at shout out sa inyo. M-Class Sales dyan sa may Ortigas Extension, Antipolo City. Maraming salamat sa inyo. So eto na nga. At kung bakit nga tayo may vlog ngayon, ay wala lang, gusto ko lang sabihin sa inyo na stop muna ako sa pag-grab car at tayo ay babalik sa pagiging, ayan, food delivery rider. Bali pansamantalang magpo-food delivery rider muna tayo ngayon, lalo na sa buwan ng Ramadan. Dahil kapag food delivery rider tayo, hindi tayo ganun katagal sa kalsada. Hindi katulad kapag nag-grab car tayo, ay kailangan muna natin habulin ang boundary, di ba?